Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sumabog ang bata sa tawa, napagtantong hindi niya kailangang pasabugin ang mga nilalang dahil ang butas sa ulo ay pumapatay din ng magaling. Nakatuon sa kontrol, inisip ng bata na ang pag-aaksaya ng mana sa gulat ay nagpapabilis lamang ng kanyang sariling wakas. Nagpapaputok ng perpektong mga bala, ipinagdiwang niya ang estratehiya ng paggamit ng kaunting lethality para sa pinakamababang halaga ng enerhiya. Lubhang nasasabik sa massacre, tumawa ang bata, napansing kahit ang master ay isa-isang pumapatay ng mga target. Sa malayo, tinawanan ng matandang mandirigma ang nilalang, binalaan na ang atake nito ay parang kiliti lamang. Isang napakalaking hina na may pulang mata ang nakatitig sa matanda na minura ito bilang isang mabahong aso. Iguguhit ang kanyang espada, binalaan ni Dieden na hindi niya pwedeng hayaang makatakas ng buhay ang isang asong kumagat ng iba. Nagpakita ang veterano ng isang nakakatakot na baliw ng ngiti, lubhang nauuhaw sa mas maraming massacre. Natakot sa aura sa malayo, ang bata ay desperadong umurong, napagtanto na ang matanda ay may gagawing panibagong kabaliwan. Sumigaw ng buong lakas, ipinahayag ng mandirigma na ngayon na magsisimula ang tunay na massacre. Isang mapangwasak na pagsabog ng pulang enerhiya ang palm unit sa larangan ng digmaan, winasak ang lahat sa kanyang landas. Tinamaan ng brutal na shockwave, si Zien ay itinapon pa atras habang sumisigaw, sinusubukang kumapit. Hinihingal, nagreklamo ang bata tungkol sa kabaliwan ng malaking lalaki sa paglulunsad ng mga atakeng ganyan na may mga taong malapit. Isang napakalaking kanal na nababalot ng dugo at mga labi ng halimaw ang inukit sa buhangin ng disyerto. Nakatayo sa gilid ng bunganga, nagtanong ang bata sa takot kung tao pa ba ang master para gawin yun ng walang mahika. Kinakabahang pinagpapawisan, nagpasya siyang manahimik na lamang mula ngayon, ngunit naputol ng isang ungol mula sa ibaba. Ang Alpha Beast ay umungal ng malakas habang ang Master ay nagreklamo tungkol sa ingay at kinutya ito sa paggawa ng napakaraming ingay. Ang halimaw na nilalang ay nagngalit sa galit, naglabas ng mapanganib na mga kislap ng kuryente sa buong katawan nito. Nagulat sa force field, agad na napansin ni Dieden na ang nilalang na ito ay B-rank o mas mataas. Isang marahas na bagyo ng kidlat ang ganap na lumamon sa matanda sa gitna ng disyerto sa gabi. Pinapanood ang eksena, desperadong sumigaw ang bata sa matanda na mag-ingat sa mahika. Kinailangan ng veterano ang buong epekto ng matinding electrical discharge, hindi na iwasan ang mapangwasak na atake. Lubhang paralisado ng pagkabigla, ang binata ay hindi makapagsalita, iniisip na ang lalaki ay talunang. Gayunpaman, tinamasa lamang ng mandirigma ang kuryente, pinupuri ang kumikiliting pakiramdam dahil sa pagluwag ng mga buhol sa kanyang mga balikat. Sa ganap na demonyong tingin, malamig na ipinahayag ng matanda na tapos na ang massage session. Gamit ang katanggap-tanggap na brutal na puwersa, dinurog niya ang ulo ng higanteng halimaw sa lupa sa isang suntok lamang. Kinakabahang tumawa si Zien, napagtanto na siya ay isang tanga para mag-alala. Nagpasya na huwag pansinin ng halimaw na yun para sa kanyang sariling kalusugang pangkaisipan. Bumalik ang matanda, hawak ang ulo ng halimaw habang ang bata ay tuwang-tuwa na nagtanong kung aalis na ba sila ngayon. Mausisa tungkol sa sungay, nakinig ang binata habang ipinaliwanag ng master na ang electric item ay magiging isang mahusay na sandata kung maayos na pino. Sa mabilis na galaw, inihagis ng malaking lalaki ang isang bagay sa hangin, sinabihan ang kanyang alagad na saluhin ito. Hawak ang lumang gamit, sinabihan si Zien na ngayon ay kailangan na niyang manghuli ng kanyang sariling pagkain nang hindi umaasa kanino man. Hiniwa ang halimaw, ipinaliwanag ng mandirigma na ang kalamnan ay lason, ngunit ang karne sa gilid ay malinis at ligtas kainin. Napansin ng matanda ang titig ng bata at sinabihan siyang magpatuloy. Minura ang baguhan dahil sisikat na ang araw, bumalik sa realidad, pumayag si Zien, nauutal habang sumisikat ang araw, sinunog ang abot tanaw. Sa kanilang masayang paglalakad, ngumuya ang bata sa piraso ng karne. Nakita ang pagkain na kahanga-hanga, pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha, nagreklamo siya na nauuhaw na siya, ngunit sinubukang maging masaya dahil busog ang tiyan. Sa kanyang bagong kakayahan na aktibo, ang bata ay sumusulong sa mga buhanginan ng napakadali.
Punong-puno ng sarili, hinamon ng matalinong bata ang malaking lalaki, tinanong kung nagseselos ba siya at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang edad. Ang agarang tugon ay isang suntok diretso sa pisngi na pumihit pabalik ng ulo ng bata ng malakas. Sa isang maliksing talon, nagawa ni Zian na iwasan ang ikalawang suntok, sumabog sa tawa dahil nakatakas siyang walang sugat sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod na atake, hindi ito nakita ni Zian, dahilan malutong itong tumama sa kanyang ulo. Naiinis sa kalokohan, tinawag ng matanda ang bata na baliw sa pag-iisip ng napakataas ng sarili dahil lang sa pagmaster ng murang magic trick. Nakaluhod sa buhangin, nakiusap ang bata para sa tawad, pinaalalahanan siya na siya ay nauuhaw na at hindi karapat-dapat na halikan ang lupa. Nagreklamo na hindi siya pinapansin, biglang tumigil sa pagsasalita ang binata nang makaramdam siya ng kakaibang mahalumigmig na simoy sa hangin. Noong una, inisip ng bata na siya ay naghahalucinate, ngunit di nagtagal ay napansin ng nakatigil na tingin ng master na nakaturo sa parehong direksyon. Isang hininga ng pag-asa ang lumitaw, na nagpapahiwatig ng halos imposibleng presensya ng isang oasis sa gitna ng nasusunog na impyernong iyon. Magkatabi sa mataas na mga buhanginan, ang dalawang adventurer ay nakatitig sa nagniningas na tanawin, naghihintay sa kanilang susunod na destinasyon, sa kanyang mga mata na kumikinang sa saya. Ipinagdiwang ni Zian ng hindi makapaniwala, sa wakas ay nakahanap ng isang bagay na narinig lang niya sa mga bulong-bulungan, ang kristal na malinaw na tubig ay sumasalamin sa sikat ng araw, nagsiwalat ng isang perpektong oasis na nakapugad sa gitna ng mabuhanging lambak na iyon. Desperado na sa uhaw, tumakbo si Zian na parang baliw, binibilang ang mga araw na ginugol niya na lubhang tuyo ang lalamunan. Sa likuran sa burol, pamitik ng dila ang master na may kaina-hinalang ekspresyon. Pakiramdam niya ay may napakamali doon, dumudulas sa matarik na dalesdis, sumigaw ang bata sa ginhawa, ipinagdiriwang ang kaligtasan na kanyang hinihintay. Walang pagdadalawang isip, sumisid ang bata ng ulo muna, kasama ang damit, sa malamig na tubig ng lagon. Lumulutang sa ibabaw, naglabas siya ng mabigat na buntong hininga, tinatamasa ang bawat patak ng tubig na nagbabad sa kanyang pagod na katawan. Ang lamig ay damaloy sa kanya, nagdulot ng katanggap-tanggap na pakiramdam ng ginhawa matapos magdusa ng labis sa 120 degree na impyerno. Lubhang nakarelax, ang paningin ng binata ay nagsimulang lumabo ng kakaiba habang siya ay nagbulong sa pagkalito. Sa ilalim ng madilim na tubig, isang maliwanag, napakainit na orb ng liwanag ang nakuha ang kanyang atensyon sa ilalim ng pool. Lubhang naakit sa kinang, ang bata ay nagsimulang mawala ng malay, nagrereklamo ng biglaang antok. Sa tamang oras, ang kulog na boses ng malaking lalaki ay umalingaungaw, sumisigaw para sa tanga na magising. Sa isang napakabilis na talon, hinugot ng matandang mandirigma ang kanyang mabigat na espada at sumugod sa hangin. Isinara niya ang distansya sa isang kisap mata, bumagsak na parang bulalakaw diretso sa mababaw na lawa. Isang napakalaking abyssal sandfish ang lumitaw mula sa tubig, iminulat ang matatalas nitong panga, handang lamunin ng buo ang bata, hinawakan ng bata sa kwelyo ng kanyang damit. Biglang hinayla pabalik ng master ang baguhan, ang kakaibang nilalang ay sumabog mula sa tubig, ipinakita ang kanyang ketekot-takot, napakalaking katawan. Inihagis sa hangin, labis na natakot si Zian, nang makita ang panganib ng malapitan, tumayo ng matatag ang veterano sa buhangin, pinuprotektahan ang kanyang apprentice mula sa nakamamatay na atake. Mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, naghanda siya para sa kontra-atake. Sa isang mapangwasak na galaw, nagpakawala ang matanda ng isang brutal na hiwa na naghiwalay sa tubig. Nagulat sa eksena, sa wakas ay naunawaan ni Zian na ito ang sikat na desert mirage. Ang halimaw ay bumagsak na patay, nahati sa dalawa habang nabubuo ang isang bahaghari mula sa nawalang mahika. Ipinaliwanag ng malaking lalaki na ang nilalang na ito ay umaakit sa kanyang biktima gamit ang liwanag sa kanyang noo upang lamunin sila. Nakatitig sa bata, ang mandirigma ay nagpatibay ng isang napakapanakot na tindig. Walang pasensya, naghatid siya ng mabigat na suntok mismo sa ulo ng kanyang alagad. Nakahiga sa buhangin, narinig ng bata ang master na sumigaw na nakalimutan niya ang lahat ng kanyang pagsasanay dahil lang sa natuto siya ng isang trick. Lubhang nagalit, binalaan ng matanda na ang mga tulad niyang tanga ang unang namamatay sa lugar na ito. Nanginginig sa takot,
Agad na pumayag si Zien habang sinusubukang makabawi mula sa pangangaral. Kasabay noon, sinabihan siya ng matanda na balatan ng halimaw, na nag-iwan sa bata na lubhang naguguluhan. Ipinaliwanag ng mandirigma na ang tiyan ng halimaw ay malambot, at perpekto para sa paggawa ng tanika. Seryosong tumingin, tanong niya kung kailangan ng bata ng bagong damit. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw, sinabihan siyang gumawa ng kanyang sariling tanika at tanong kung ang kanyang utak ay naging bato. Humingi na lang ng tawad ang bata nang nahihiya, sinusubukang pakalmehin muli ang sitwasyon. Sinukat ang bangkay, napansin ng bata na ang nilalang ay kamukha ng isda mula sa Earth. Nagkomento ang veterano na ang bata ay malamang hindi pa nakakita ng tunay na isda. Totoo naman, kinumpirma ng bata na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganitong hayop. Hinawakan niya ang punyal at kinakabahang bamulong, nakakatakot talaga ang mga isdang yon. Sinubukan ng binata na itusok ang talam sa likod ng halimaw, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang tunay na pinsala. Pinagtawanan siya, tanong ng matanda kung sinusubukan niyang alagaan ang bagay at sinabing siya na ang bahala. Tinanggihan ang tulong, nagreklamo ang bata na ang balat ay masyadong matigas at nag-isip ng isang estratehiya. Nakatuon sa gawain, sinimulan niyang pokyusan ang lahat ng kanyang mahiwagang enerhiya sa pamutol na sandata. Ang ideya ay balutin ng mana ang talam upang lubos na mapataas ang kapasidad nitong tumusok, pagkatapos ay pinaplano niyang gamitin ang manipis na palikpik upang lumikha ng pansamantalang karayom, na kumpleto ang plano, napagpasyahan niya na maaari niyang bunutin ang mga litid mula sa laman upang magsilbing sinulid sa pananahi, nakaupo mula sa malayo, tumawa ang master, pinapanood ang kanyang apprentice na gawing basura ang mga bahagi ng halimaw. Bamantong hininga ng malalim ang matanda, sinabing marami pang natirang materyal upang subukan muli. Lumipas ang oras at bumagsak ang isang mabigat na gabi sa malawak na disyerto. Itinaas ang piraso sa hangin, sumigaw si Zien na parang baliw, ipinagdiriwang na sa wakas ay natapos na niya ang gawain. Lubhang ipinagmamalaki ang kanyang likha, naisip niya na napakahusay ng pagkakagawa ng tanika kaya maaari pa niya itong ibenta sa lungsod. Nakuha ng malaking lalaki ang kanyang atensyon habang niyayakap ng bata ang damit, takot na ito ay manako. Sinabihan ng bata na tumigil sa pagiging dramatic, inabot ng matanda ang isang higanteng organ mula sa halimaw para kainin niya. Naguluhan ng binata nang marinig na ang gallbladder ay isang bihirang gamot at dapat kainin ng buo. Lubhang naiinis, binalaan ng veterano na kung hindi niya ito kakainin, mamamatay siya sa daan, ibinaba ang mabigat na piraso sa kondonga ng kanyang alagad. Nagreklamo ang master na napagod na ang kanyang braso. Nakatitig sa karimari-marim na karne, lumunok ng malakas ang bata, handang harapin ang pinakamahirap na hamon ng araw. Sa malaking pagsisikap, kinagat niya ang unang piraso, nagrereklamong ang mapait na lasa ay mas mabuti kaysa sa alternatibo. Ngumuya ng walang tigil, lubhang naguluhan ng bata sa kakaibang texture ng sariwang pagkain. Napansin ng bata na ang karne ay parang gawa sa ulap at hindi siya nabubusog, kahit gaano pa siya ngumuya. Mabilis na tinapos ang huling piraso, di nagtagal ay tinawag muli ng masungit na matanda. Mahinahong nakaupo sa tabi ng apoy, ipinahayag ng veterano na ngayon ay oras na upang magsunog ng enerhiya. Naguluhan sa pahayag, biglang napansin ng bata na ang kanyang sariling dibdib ay kumikinang ng maliwanag. Napakasakit na sakit ang tumama sa kanyang katawan, nagpadugo sa kanya habang sumisigaw siya sa paghihirap mula sa nasusunog na pandamdam. Hawak ang kanyang tiyan ng desperado, napagtanto niya na ang init sa loob ay nagiging hindi na makayanan. Nadama ng bata na ang kanyang mana ay nagwawala, sinabing may literal na araw na sumisira sa kanyang tiyan. Sumigaw ng buong lakas sa napakatinding sakit, narinig lamang niya ang master na nagsasabi sa kanya na tiisin ang pagsubok ng tahimik. Pinagmamasdan ng madilim na gabi, nagpilosopo ang matanda na ang lahat ng bagay doon ay tulad ng oasis na yun at malapit nang mawala sa kumunoy. Kinumpleto ang kanyang malalim na pag-iisip, sinabi niya na kahit ang mga halimaw ay muling isinilang sa huli, babalik muli. Sinabi ng malaking lalaki na ito ang malupit na ikot ng buhay, lubos na hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang apprentice sa likuran. Hindi na makayanan ang patuloy na pagdurusa, ang binata ay lumuha at nakiusap na iligtas siya mula sa impyernong pagpapahirap na ito.
Lubhang nawawala ang kanyang isip, sumumpa siyang papatayin niya ang matanda sa pagpapataw sa kanya ng gayong impyerno. Inaayos ang sarili sa maruming lupa, sinabihan ng mandirigma ang bata na tumahimik dahil sinusubukan niyang matulog ng mapayapa. Tahimik na sumikat ang araw at nagkamalay ang bata, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata sa mainit, malambot na buhangin. Ang mukha ng master ay lumitaw ng patiwarik mismo sa kanyang paningin, tanong kung ang walang silbi ay sa wakas ay nagising na mula sa kanyang pag-idlip. Napakalaki ng pagkagulat, napatalon pabalik ang bata, minura ang matanda sa pagbigay sa kanya ng halos atake sa puso. Tinawanan ang mukha ng bata, nagkomento ang matanda na siya ay natulog ng mahusay, habang ang bata ay nagreklamo na siya ay nawalan lang ng malay. Pagkatapos ay tinanong ng mandirigma kung ano ang kanyang pakiramdam, at sinimulan ng bata na suriin ang kanyang sariling katawan. Medyo humanga, kinuyam ang kanyang kamao ng may malaking lakas, napagtanto ng baguhan na may nagbago ng malaki sa kanyang musculature bigla. Lubhang nagulat, napansin niya na ang kanyang mga kalamnan ay parang mga bakal na alambre, at ang kanyang mana ay dumadaloy na parang marahas na bagyo. Naguluhan sa hindi kapani-pani walang ebolusyon, nagtaka ang binata kung paano siya biglang naging napakalakas. Naglalakad sa nakapapasong disyerto, isiniwalat ng veterano na ang lahat ng bagong lakas na ito ay salamat sa gallbladder ng nilamon na halimaw. Ang bihirang organ ay nagbibigay ng napakalaking heat resistance na kasing halaga ng isang mahalagang pinong mana stone. Nagulat sa mahalagang impormasyon, tinanong ni Zien kung okay lang na gumastos ng isang bagay na napakamahal para sa isang tulad niya. Tumawa ng malakas, sinabi ng malaking lalaki na ginawa niya lamang ito dahil ang bata ay masyadong mahina at kailangan maging kapaki-pakinabang sa kanilang paglalakbay. Komportabling nakaupo upang kainin ang inihaw na karne, binalaan ng master na hindi sila aalis hanggat hindi nila nauubos ang lahat. Pagkatapos ng 4 na mahabang araw ng walang tigil na pagkain, napansin ng mandirigma na mas marami pang natirang karne kaysa sa inaasahan. Sinira na ang kampo para sa kabutihan, ipinaalam niya sa kanyang tapat na alagad na sa wakas ay oras na upang tumuntong muli sa buhangin. Lubhang na-renew ng pagkain at ng mahimalang gamot, sinunod ng bata ang utos ng may malaking sigla. Hinarap ang isang mapaminsalang bagyo ng buhangin, ipinagdiwang ni Zien na ang masamang hangin ngayon ay parang simoy lamang. Sinusunod ang matatag na mga hakbang ng veterano ng digmaan, humanga siya sa napakalaking stamina ng malaking lalaki. Naglalakad sa bagyo ng buhangin, nagreklamo si Zien sa sarili na ang matanda ay hindi nagsasalita ng ilang araw. Nagtaka ang bata kung ang master ay dumadaan sa menopause. Nadismaya sa 2 linggong paglalakbay, nagtaka ang bata kung alam pa ba ng veterano kung saan siya pupunta. Biglang, isang napakalaking insekto na halimaw ang marahas na sumabog mula sa buhangin mismo sa tabi ng binata, naglabas ng matinis na hiyaw. Tumingin sa kanyang balikat, tuyot na sinabi ni Dieden sa bata na tumahimik sa gitna ng bagyo. Pagod, bamantong hininga ang bata, tinanong kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakarin, ngunit nauwi sa pakiramdam ng isang epekto na itinutulak siya pasulong. Agad siyang lumingon, napansin ng banta na mabilis na lumalapit mula sa likuran. Ang napakalaking mutant ant ay nag-click ng kanyang matatalas na mandibles, nagpapatunay na isang nilalang na may hindi kapani-pani walang matigas na carapace. Tumingin sa kanyang sariling mga paa, isininte ni Zien na gusto lang niyang dumaan, kinikilala na hindi ito magiging madali. Isang malawak na tanawin ang nagsiwalat na ang dalawa ay lubusang napalibutan ng 12 ng mga halimaw na iyon na bumubuo ng isang nakamamatay na web. Tinanggap ang laban, yumuko ang bata, hinawakan ang buhangin gamit ang kanyang mga kamay, at sinabihan ng lahat ng mga kaaway na sumabay-sabay, nagpapaputok ng matatalim na spike mula sa lupa, binalaan niya na kailangan niyang puksain ang mga halimaw ng mabilis o papatayin siya ng master dahil sa pagkaantala, ang mga halimaw na nilalang ay naglabas ng mga hiyaw ng paghihirap habang sila ay walang awang tinutusok ng mga suntok mula sa ibaba. Itinuro ang kanyang mga daliri na parang baril, nagpaputok ang bata ng maliliit na projectiles, pinupuri ang pagsunod ng mga tines kong target. Ang mga magic bullet ay pumupunit sa hangin, humahaginit patungo sa walang sawang kayeg. Itinaas ang kanyang ulo na may matalim na tingin, napagpasyahan ng binata na ang pakikipaglaban sa gitna ng bagyo ay mahusay. Dahil mayroon siyang walang katapusang bala na lumilipad sa kanyang paligid.
Tumingin sa paligid, napansin ni Zian na biglang nawala ang matanda at sumigaw sa galit dahil iniwan siya mag-isa doon. Tumakbo sa malambot na buhangin, nagreklamo siya na ang mandirigma ay walang katapatan. Naiintindihan kung bakit siya ay isang malungkot na matanda. Kasabay noon, biglang huminto ang binata, sa loob-loob ay umaasang hindi narinig ng veterano ang kanyang mga insulto. Agad na nagbago ang ekspresyon ng bata, handang humingi ng tawad sa master kung sakaling ang mabigat na aura sa hangin ay sa kanya. Pinapanatili ang kanyang survival instincts na naka-high alert, tumalon siya paatras. Agad na tumugon sa isang mapanganib na presensya sa lupain. Idinudulas ang kanyang mga paa sa lupa upang huminto, napagtanto ng bata na ang panganib na kanyang nakita ay ngayon ay isang bagay na ganap na wala sa karaniwan. Ang mahiwagang presyon na tumatama sa katawan ng apprentice ay hindi kabilang sa isang karaniwang halimaw, kundi sa pinakadalisay, pinakaabsolutong hindi nakikitang takot. Isang napakalaking hukbo ng mga higanteng langgam ang bumagsak sa buhangin na parang demonyong avalanche ng mga paa at kuko. Napalibutan ng napakalaking sangkawan, ang bata ay lubhang natakot, nagtataka kung saan nanggaling ang katanggap-tanggap na bilang ng mga insekto. Umauga sa desperasyon, lumingon siya, sumisigaw para sa veterano at lumuhang nagbabala na napakaraming kaaway. Malayo sa unahan, pinapanood lamang ni Dieden ang kaguluhan, mahinahong nakaupo sa tuyong lupa. Mahigpit na nagngangalit ang ngipin, naunawaan ng apprentice na hindi niya pwedeng gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagmamakaawa para sa tulong tulad ng isang mahinang bata. Binago ang kanyang tindig, napagpasyahan ng bata na alam na ng malaking lalaki ang tungkol sa hukbo, na nangangahulugang ito ay isa pang suicide mission. Isang alon ng baliw na adrenaline ang pumalit kay Zian, na nagpasya na durugin ang mga sinumpaang insektong yon, kahit gaano pa karami ang mga yon. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng marahas na pagsabog ng buhangin na tumangay sa mga unang halimaw na sumusubok na lumapit para pumatay. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang kumpiyansa nang ang bata ay dumanas ng marahas na suntok diretso sa dibdib. Hindi mapanatili ang kanyang balanse, ang katawan ng bata ay itinapon sa kabilang panig ng isang bagong tihaya na suntok. Masyadong mabilis, ibinalik niya ang lahat ng kanyang naunang kayabangan, malakas na nagmura habang siya ay bumabagsak paatras, nilamon ng libu-libong galit na halimaw. Naghihirap sa lupa, nagpumiglas ang bata, nagreklamo tungkol sa kaduwagan ng Kaeg, hinihingi na lumapit sila at lumaban sa kanya ng harapan. Nakatitig sa matatalas na mandibles, handang punitin siya. Naglabas ng mura ang binata, tinanggap ang nakamamatay na atake na nagmumula sa itaas. Gamit ang bagyo sa kanyang kalamangan, pinasabog niya ang isang napakalaking mana explosion sa ilalim ng kanyang sariling katawan, pinapalipad ang mga halimaw. Sinamantala ang perpektong opening sa alapaap ng alikabok, tumalon ang bata ng buong lakas, pumupunit sa hangin upang makatakas sa nakamamatay na pagkubkob. Pinagmamasdan ng massacre mula sa itaas, natulala siya sa laki ng antel na nangingibabaw sa buong nakapapasong lambak. Isang panandali ang ginhawa ang damaloy sa kanya at pinaplano ng bata na makahanap ng mataas na lupa upang suriin ang sitwasyon. Ipinagdiriwang na ang mga insekto ay hindi makakalipad, sinira ang kanyang loika, isang mahinang epekto ang tumama sa likod ng bata nang may matinding bangis. Sa kasamaang palad ni Zian, isang higanteng may pakpak na langgam ang samalo sa kanyang katawan sa gitna ng paglipad. Ang mga pupil ng binata ay lumiit sa sobrang takot. Nakitang imposible para sa gayong nilalang na magkaroon ng gumaganang pakpak, hinukay ng lumilipad na halimaw ang kanyang mga kuko sa katawan ng apprentice, naglabas ng nakakabagabang hiyaw mismo sa kanyang tainga. Sa walang awang pagsisid, sumugod ang mutant na nilalang ng mataas ang bilis pabalik sa lupa, kinaladkad ang kanyang walang depensang biktima. Sa matalim na epekto laban sa matigas na lupa, ang hangin ay marahas na pinilit palabas ng baga ng bata, at siya ay dumura ng dugo, ang kanyang mukha ay namumutla. Nakaharap sa buhangin, mahinang umubo ang bata, nagpupumiglas para sa oxygen sa gitna ng pagkawasak. Itinaas ang kanyang badly bruised at duguan na mukha, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang hindi masirang willpower. Mataas sa bangin, narinig ng matandang mandirigma ang kanyang alagad na bamulong ng kanyang pangalan, tumatawag ng atensyon. Isang ekspresyon ng purong, hindi makatwirang pagtitigas at pagsuway ang nangingibabaw sa maruming mukha ng nasugatang bata.
Napalibutan muli ng mga makademonyong anino, sumigaw ang bata para panuorin ng malaking lalaki mula sa gilid habang siya ay lumalabas sa impyernong ito ng buhay. Nasiyahan sa ugali ng bata, tahimik na pinuri ni Dieden ang matigas na espiritong yun ng tanga. Sa loob-loob, kinilala ng master na sa isang mundong naging alabok, ang bata ay maaaring gamitin ang bihirang Regalong ito upang mabuhay sa pinakadakilang posibleng karangyan. Gayunpaman, ang bigat sa konsensya ng veterano ay nagbabala sa kanya na ang madaling landas na ito ay magwawakas ng anumang tunay na ebolusyon. Pinagmamasdan ang makakapal na tornado sa buong lambak, hinatulan niya ang mga taong nabubuhay sa mga ilusyon, pinatibay na ang isang nagising ay kailangang mag-evolve ng kanilang sariling mga kapangyarihan, sa kanyang isip, tinanggihan ng matanda ang ideya ng paglikha lamang ng isa pang katamtamang walang kaluluwang sundalo sa linya ng pagpupulong. Ang mga marka ng nakaraan ay mabigat na bumabagabag sa kanya. Ibinabalik ang mga peklat mula noong natapos ang mundo.